Hello po muli mga kabayan, kamusta po ang lahat? Nagbabalik po ang inyong lingkod, si Katambay Manong po dito sa Tambay mga kabayan. Samahan niyo po muli ang inyong katambay, magkomentuhan po tayo. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa, ang mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kabayan. Ito po, umpisa na po natin, komentuhan po natin ito pong congressman na naging congressman po mga tambay. Dati po itong NPA. Dating NPA at dati rin po itong Alex Bungkayaw Brigades mga tama. Yung mga nangaambus po ng mga kasundaluhan at kapulisan, yung grupo po na talagang puro pagpatay po ang history po ng nasamahan pong grupo nito. Ito pong dati pong NPA daw at dating Alex Bungkayaw Brigades daw mga tambay. Napakatindi po ito. Ito po ang tinagurian po sa Kongreso na si Mr. Contempt. Napakatindi po itong congressman na ito. Mga tamay, contempt ng contempt, wala kang kaso. Ganito po katindi ngayon sa ating bansa, lalo po sa institusyon ng Kamara. Napakahusay magpakulong ng Pilipino kahit walang kaso. Ibang klase po ngayon. Kaya ito mga ito, meron din po kasing tinatawag na panapanahon. Pagka panahon nila, pag hindi na po panahon ng dating NPA at dating Alex Bungkayaw Brigades, malalaman po natin ang tapang nito kung yung sarili niya ay matapang pa rin pag hindi na po siya congressman, mga kababayan. Pakinggan po natin. Pinag-initan niya po, siyempre, ang mga vlogger at pinag-initan niya rin po ang Google, YouTube, Facebook at TikTok at marami pang iba. At gusto pa yatang pakuhanin ng mga prangkisa, mga tambay. Ibang klase mag-imbestiga. Pero pagdating sa mga korupsyon nila, wala silang investigasyon, lalong-lalo po ang 2025 national budget, flood control, pagbenta ng ginto, paglipat ng pera ng PhilHealth, 89 billion. At siyempre, siruhin mo pa ito ang subsidy. At napakarami pa na issue ng korupsyon, mga katambay. Pati ang pirmahan sa impeachment ng Vice President, wala silang investigasyon. Nagkapera kaya sila ron? Pakinggan po natin ang napakagaling na congressman. Yung sa social media platform, Google, Facebook, Meta, etc., are public utilities. Considering, sir, that they are not also their offices are not situated also in the Philippines, sir, we do not consider them as public utilities. Oh, but they're doing business in the country. Ano daw yun? Ang doing business po kasi means that they have an office here in the Philippines, sir. No, not necessarily because doing business, kahit wala kang opisina, pwede ka kumita dito. Nagre-negosyo kumikita kayo dito. Dapat pumayag kayo ng buwis. Can you give us a list? Listahan po ng mga content creator na nasuspend you or na terminate yung contract. Di ba na walang isaminay? Ngayon nagsariling account siya, nandun sa YouTube. Yung kay Celis, you check all the records. Ang daming derogatory statements siya. Wala may isamang na-take-down doon. Na ang YouTube has done nothing. Before I give the floor to NTC, Attorney. Nakita niyo ba mga tambay? Matindi po, ano? Matindi po ang kanyang talagang batikos sa Google, Facebook, YouTube at marami pang platform mga tambay. TikTok, talagang hahabulin niya yata ito at talagang bubuisan niya mga tambay. Ibang klase. Kung ako ang tatanungin, tanggalin niyo na. Wag na kayo maglagay na internet. Wag na. Tanggalin niyo na internet sa Pilipinas. At tanggalan nyo na rin po ng cellphone ang taong bayan. Huwag na po. Pagka po ang susundin natin ang mga utak ng mga taong ito, mga tambay. Galit na galit po. Pati po sa social media, galit na galit po sa mga vlogger, mga tambay. Ang mga vlogger ay pwede naman buwisan at magbuwis. Pero bakit sila galit na galit, mga tambay? Kasi apektado sila dahil nabubunyag po ang nangyayari pong ginagawa nila sa atin. Katulad po niyan, saan po ba natin nalalaman lang ang ginagawa po ng mga ito? Ang grupo po nito, ang institusyon nito, lalo sa pera natin. 2025 national budget. Saan lang po natin nalalaman at pumuputok? Sa social media. Sa mainstream media ba nakikita natin? Hindi. Kaya nga po, ano ginagawa nila? Ginagawa na po nila yata ang Pilipinas ay nagdi-declare na yata sila na parang ito mga tambay?
Martial na pa? Mukhang nagma-martial na si Paduano. Matama si congressman. Hindi kaya lahat na lang kinikitil mo. Yan, habulin mo ang YouTube, Google, yan, Facebook. Pagbayarin mo. Bigyan mo. Pakuhanin mo ng prangkisa. Mr. Paduano at ng taong bayan. Is Google or any social media platform are public utilities? In your own opinion? Sa definition po ng batas, hindi po. Sa Public Service Act, Hindi po. hindi siya nakalista. Tama? Mr. Chair, hindi po. Okay. Now, NTC is social media platform, in this case, Google, Facebook, etc., etc., are public utilities. Sir, considering, sir, that they are not also their offices are not situated also in the Philippines, sir, we do not consider them as public Oh, but utilities. they're doing business in the country. Malinaw yun. Di ba? Tama? O yan, wala pala kamong business sa bansa Patanggal mo na. Tanggalin mo ng YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Di ba? Google, pasibak mo na yan. Huwag mo nang papasukin sa bansa ang mga kumpanya na yan. Congressman Paduano. Tingnan natin kung saan ka pupulutin. Huwag mo na silang bigyan. Huwag mo nang papasukin sa Pilipinas ang mga platform na ito katulad ng Google, YouTube, Facebook. Huwag na. Saka TikTok. Lahat. Huwag na. Okay na yon. At tingnan nyo kung ano isasagot ng taong bayan sa inyo, Congressman, na dating NPA at dating Alex Bungkayaw Brigades. Yung business po kasi, sir, if I remember po, with regard din po sa BIR po, ang doing business po kasi means that they have an office here in the Philippines, sir. No, not necessarily because doing business, kahit wala kang opisina, pwede ka kumita dito. Di ba? BIR, di ba? Ganon? Kumikita sila Di ba? Mr. Chair, for purposes of classification of doing business, it is required that they must have physical presence in the country. This is the more that we have to amend. Di ba? Now, second, tama ka, Tony. Under the Public Service Act, hindi po malinaw na nandun yung social media platform. Ngayon po, Mr. Chairman, all the more that we have to amend that. Because in order for us to regulate such, that should fall under the public utilities. Kasi napakahirap po, for example, NTC. NTC, hindi nyo rin sila pwede regulate. Of course, KBP, before your member has to air, they have to apply for a frequency, di ba? Then you regulate if they're members. Or of such registration, for example, is a member of the KBP, tama, di ba? But of course, the regulatory power to issue a frequency is with the NTC, tama? That's correct, Mr. Chairman. Kaya nga Kaya nga, Mr. Chair, siguro dapat lang din po na we should amend the Public Service Act because a social media platform, in this case, Google, YouTube, and all other social media platforms are not included in the list of all public utilities under the Public Service Act. Kasi how can you regulate something which is not covered by a law? Except, siguro sa BIR kung kaya. Diba? Kasi nagre-negosyo kumikita kayo dito. Diba? At I think it's just fair. Diba? Dapat bumayad kayo ng buwis. And also those content creator na pumapasok sa inyo, they have to pay taxes. Diba? And may coordination ba kayo with the local BIR? Or the BIR Central? Doon sa mga list of content creators? Wala. Mr. Chair, klaruhin ko lang po. May mga regulations naman po sa Pilipinas that govern the social media platforms. For example po, yung kakapasan nyo lang po na VAT on digital platforms. Covered po doon ang YouTube, covered din po yung ibang platforms. So, for example po, yung batas po na VAT on digital platforms, covered po yung mga kahit non-resident po na mga digital platforms. So, doon po, pagdating po sa pag nag-impose na po si BIR nung regulation na yon, magko-comply po yung mga digital platforms. Another example po, yung bagong pasan nyo lang po na Internet Transactions Act. So, yung Internet Transactions Act na pasa po, I think 2023, covered din po kami doon. Covered din po ang YouTube, covered din po yung mga online platforms under that regulation. So meron pong mga regulation po na nag-govern ng mga platforms kahit po na resident po.
Oh, yun pala, BIR. BIR. Do you confirm the statement coming from Attorney Gonzales? O yan, Yes. gumawa na pala kayo ng batas. Eh ano pa ngayon ang yaw-yaw mo, Congressman Paduano, mga katambay, para lang po gipitin ng mga vlogger dahil nga po binabatikos kayo ng mga vlogger. Kasi ang ano nga natin do mga katambay, kung ikaw ay mga politiko na magaling at may ginawa ka talaga at ikaw talaga ay hinangaan ng mga Pilipino, ang impact sa inyo bilang politiko, kamukha ng impact kay dating Pangulong Duterte. Mismong taong bayan na ang pupuri sa'yo. Pupuriin ka ng taong bayan sa ginawa mo. Wala naman nakita yata ang taong bayan sa ginawa nyo sa 19 Congress. Puro korupsyon na wala kayong ginawang investigasyon. Ang tangi nyo lang inimbestigahan, ang mga Duterte, Vice President, dating Pangulong Duterte, ang mga kaalyado nito. Ngayon naman, ang mga nagsasabi ng katotohanan na nangyayari sa ating bansa, lalo sa korupsyon, kinikitil nyo pa mga vlogger ngayon. Ibang klase kayo. Mr. Chair. Oh, what have you done? Mr. Chair, considering that some entities are non-foreign and does not have any physical presence here, we, as per the tax code, they are liable for taxes insofar as all income derived here in the Philippines. So, however, since there are challenges insofar as collecting such taxes, considering they do not have any physical presence here, under existing rules and regulations, the income payers or those who, yung mga nagbabayad po sa kanila who are here in the Philippines should withhold the corresponding taxes before they pay them. Sorry, to cut you short. But in the case of Google, they confirm that they have an office in the country. Are they paying taxes? Attorney, did you confirm? Are you paying taxes? Mr. Chair, we pay all legally required taxes, Mr. Chair. Based on your income? Based on the activities of the entity po. O, yan kung talagang gusto mo basing income, gumawa kayo ng batas. 'Di ba? Gawin yung batas na base sa income mga taxes na wala nang problema ron. 'Di ba? At kung ngayon, kung ayaw nyo naman tanggapin na ang ginagawa po ng mga social media, katulad ng platform, katulad ng negosyo ng YouTube, Facebook at Google, at kung hindi nyo nagugustuhan ang ginagawa ng mga bumabatikos sa inyo dahil wala kasing nakikitang tamang ginagawa nyo yata at kayo ay talaga nasasaktan na, mga kabayan, huwag nyo nang papasukin yung mga kumpanya na yan kung sa tingin nyo rin na hindi sila nagbabayad ng tamang buwis. Itong mga kumpanya na ito ng Google, YouTube, Facebook at TikTok, huwag nyo nang papasukin sa bansa nang matapos na ang problema nyo. At ang mga Pilipino, pupunta na lang lahat sa bundok. Mamumundok na lang kami. Pambihira. Tanging Pilipinas lang, mga kabayan, sa buong mundo ang nagkakaproblema po sa social media. Samantalang ang bansa natin ay demokrasya. Samantalang ang demokrasya ang bansa natin. Pagpasok ng bagong Pilipinas, wala na yatang demokrasya ang ating bansa. Lahat na lang po kinuwestiyon. Ads. So, hindi po yan sa Google Philippines, Mr. Chair. Hindi po yan sa Doon Google lang mismo sa company? doon po sa mother company po yun. Kumbaga, hindi po sa Google, sir. Hindi po sa Google Philippines. Yung Google Philippines po, wala po kaming, hindi po kami si Google Philippines does not own nor operate the platform po. Nandun po sa US po yung mother company. So, kung ano po yung legally required sa Google Philippines ay pinabayaran po ni Google Philippines. Thank you, Mr. Chairman. I think, Mr. Chairman, we should also consider this now. We should ask the services or the help of the legal department with regards to this, Mr. Chairman, so that we can legislate laws that will really regulate such, no? Ito pinag-usapan natin. Lastly na lang, attorney, for example, ay content creator na nag-post siya, then it was taken down. What are the penalties in your end? May mga penal provision ba yung regulations niya? Apo. So una po, pwede pong, yung unang-una po level is natanggal po yung content, na-remove po yung content, di ba? So yun po yung isang parang basic level po. Pero according po sa monetization policies ni YouTube, pwede pong ma-withhold, adjust, chargeback, or offset earnings or payment. Pwede pong ma-limit yung ad revenue sa mga videos. Pwede pong ma-suspend yung channel from the YouTube Partnership Program. At ang penalty po na mataas na level po ay suspend or terminate yung YouTube channel mismo. Now,
in the case of YouTube, mayroon na ba kayo na penalize, na suspend or na terminate? Meron naman po, meron po. Can you give us the list? Yung listahan po. Listahan po ng mga content creator na nasuspend you or na terminate yung contract. Hindi po yata naglalabas ng ganyan. So yung ang lalabas po ni YouTube po yung transparency report po na Hindi po, sabi mo kasi kayo, when I asked you, you said that may policy kayo to suspend, di ba? Or to terminate. Now, tinanong kita, sabi mo may nasuspend na kami na terminate. Can you give us the list? Nakita nyo mga tabaw, nonsense na po ang nangyayari. Nagbabayad naman po pala ng taxes sa BIR, ang YouTube, Google Philippines, mga tambay. Kaya lang po, talagang ang punot dulo po ng dahilan nito ay para po yata gipitin ang lumalaban po ng mga vlogger sa kanila. Kailangan kasing mabusalan at tinatakot po. At kailangan pong takutin. Siyempre po, pag ikaw ay suporta at nakakita ka ng tama, korupsyon sa kanila, kailangan busalan ka at takutin, mga tambay. Nakita naman po natin, talagang yan tao na yan, congressman na yan, sanay na sanay sa contempt yan, saan ka nakakita? Nagpapakulong ka ng Pilipino, wala malang kaso, contempt, kulong sa kanilang institusyon. Grabe, masahol pa sa hayop kung magdesisyon sila yata, mga tambay. Nagtatanong lang po. Hindi naman po masama magtanong. Kaya nga po, gigil na gigil po sila sa mga vlogger, lalo ngayon. Gigil na gigil sila sa platform, sa kumpanya ng YouTube, Google, Facebook, at TikTok, at kung ano-ano pa, mga tambay. At kung ano-ano pong butas ang hinahanapan nila, mga tambay. Madali lang yan eh. Tanggalin nyo na. Gumawa ka ng batas, huwag mo nang papasukin sa Pilipinas yan. Huwag na, mga YouTube, Facebook, tanggalin mo na yan. Kung sa tingin mo hindi nakakatulong sa bansa yan, at sa tingin mo malayang bansa tayo at may demokrasya, at yung ginagawa ng mga Pilipino na pagsita sa inyo ay sa tingin nyo ay hindi demokrasya, tanggalin nyo na. Tanggalin nyo na. Huwag na rin tayo maglagay ng internet. At huwag na tayong mag-cellphone. Di ba? Kung ganitong mga congressman lang ang maglilingkod sa ating bansa, mga tambay. Dinadala ka lang sa angas, yabang, at hindi man lang tinatanong ang mga Pilipino sa mga ginagawa nilang batas. Dapat dito naglilingkod sila sa taong bayan. Dapat tinatanong nyo Pilipino. Nagugustuhan ba ng Pilipino ang ginagawa ninyo? Di ba? Kasi sa ibang bansa, pinagbobotohan yan eh. Katulad sa Amerika, pag merong batas, lalo na sa pagtataas ng buwis, pinagbobotohan yan eh. Bakit sa bansa natin kailangan maangas na congressman lang na susunod? Hindi man lang tinatanong ang Pilipino na mahigit 100 milyon. Mga kababayan, at hindi man lang tinatanong ang mga Pilipino kung nagugustuhan nila ang ginagawa ng mga vlogger na nagsasabi at nagpapahayag at nagbibigay ng katotohanan lalong-lalo na sa mga issue na ang kaperahan ng Pilipino ay nawawaldas yata nila, mga kabayan. Hindi naman po lahat ng vlogger dahil nakita naman po natin maraming vlogger na bayaran po, mga tambay, sa social media, lalo na silaw sa pera at pati dignidad nila ay pinabayaran na, mga tambay. Marami po yan. Kaya lang sinasabi natin, itong YouTube, meron po kasi lang pulisiya, pwede ka nilang tanggalan o tanggalin, di ba? Kasi mahigpit din po sila sa ganyan. At yung sinasabi nga natin, mga tambay, kung itong sinasabi natin congressman na ito ay naghahanap po talaga ng butas at talagang masyado po nila sinisingle out ang mga vlogger. At kumpleto naman tayo sa batas. Kumpleto po tayo sa batas eh. Nahandyan po ang batas, di ba? Mga libelous, libel at kung ano-ano pang pwede mong isampang kaso sa mga sinasabi mong nagbibigay sa inyo ng fake news. Di po ba? At pwede rin kayong dumirekta. Pag napatunayan nyo na yung vlogger ay fake news, magkakapera pa nga kayo dyan eh. Dahil pwede nyo lagyan ng libelous money. Di po ba? Kaya lang hindi po ganyan ang hindi po kasi ganyan ang layo nila. Ang layunin lang po yata nila ay manggipit, mga tambay. At kung sinasabi po nila na kailangan magbuwis ang mga vlogger, bakit kailangan mo pang gipitin? Di magpasa ka ng batas
na magdadagdag buwis para sa mga vlogger, social media vlogger, sa lahat. Di ba? Bakit kailangan mo pang gipitin sila at bastusin at ikulong pagka hindi mo gusto sagot, i-contempt? Sige nga. Di ba panggigipit ito? Di ba? Ngayon, yung sinasabi nga ni Kamanong, para matapos na ng lahat, at napakalaki na nakikita nyo sa social media, lalo sa mga vlogger, na political vlogger, tanggalin nyo na. Huwag na tayo mag-internet at huwag na natin papasukin ang YouTube, ang Google, ang TikTok, ang Instagram sa ating bansa, mga kababayan. Huwag na. At huwag na rin tayo mag-cellphone, mga kababayan. Ang sundin na lang po natin ang mga ideas, mga utak ng mga congressman na ito. Sila na lang po sundin natin. Kasi hindi po sila mga diktador, mga tambay. Napakatitindi po nila, mga kababayan. Pagdating po sa issue nila, isa po kasi itong pantakip. Nakita nyo po bang binuksan ng issue? Gigil na gigil sila ngayon sa impeachment. Gigil na gigil sila ngayon sa mga vlogger. Gigil na gigil. Nawala na kasi. Kamusta na kaya yung iniimbestigahan nila? Nagtatanong lang. Tapos na kaya investigasyon nila kay Garma? Doon kay dating Pangulong Duterte na mga reward system? Kamusta na kaya si Garma? Si Garma, yun ang kanilang witness nagtago Hindi malaman kung nasaan na yun. Kamusta na kaya investigasyon doon? Sa Pogo. Mukhang natabunan na yun Wala na kaya? Pati si Garma nawala na rin. Kaya nawala na rin yung issue nila sa Pogo saka sa reward system ng tinatawag na war on drugs. Mga tambay. Ano na kaya nangyari ron? At ano na rin kaya nangyari sa ICC? Ibang klase. Ngayon po, nakatutok naman sila. Ang TRICOM, nakatutok naman po sa social media. Talagang mga tambay. Ibang klase. Impeachment, social media ngayon. Hirap na hirap kasi silang pagtakpan yung issue. Yung issue kasi ng korupsyon sa ginto, sa 2025 national budget, flood control, nandiyan pa ang PhilHealth at marami pang iba. Napakarami po na kailangan silang pagtakpan. Dahil una-una, yung mga pirma po ng boss nila ay nawawala po ang pirma doon po sa enroll bill, mga tambay. Nakita po sa archive na wala silang pirma. Ang Senate President, ang Pangulo ng Bansa, at siyempre po ang Speaker, ang House of Representative Secretary, ang Secretary General, puro sila walang pirma. Kaya wala po silang maipakita sa taong bayan ng kopya nito. Pati po ang tinatawag po na original copy ng GAB, ang General Appropriation Bill, wala rin po silang maibigay sa taong bayan na kopya, mga kabayan. Kailangan po nila pagtakpan, dalhin po nila ang issue dahil po hindi na po kasi sila tinatangkilik ng taong bayan, mga kabayan. Sa tingin nyo, itong 19 Congress, tatangkilikin ng taong bayan ito, mga kabayan? Ang tatangkilik lang dito, yung mga naikinabang, number 1. Yung pumapabor po sa kanila, number 1. Yan. Yung kumikita. At syempre po, yung issue po na pinagtatakpan din po nilang pilit, yung 100 to 150 million isang pirma para lang po sa sinasabing impeachment na umuugong po sa kanila, mga tambay, sa Vice President. Ang ginawa po nila, minadali, pati pirma, minadali, at ang issue pa na hindi po nila pwedeng paktakpan, ang 2025 national budget natin, February pa lang, January pa lang, nai-withdraw na ang 65% o 62% na nakakahalaga ng 4 trillion mahigit, mga tambay. February pa lang, malayo pa ang Disyembre. 2 trillion na lang natitira sa national budget. Unbelievable. Napakabilis nilang mag-ubos ng pera yata. Walang nakikita ang mga Pilipino. Tapos yung programa, dalawang buwan lang. 2 buwan lang yung programa, February pa lang. Ang bihira. Unbelievable. Walang investigasyon. Good luck na lang sa iyo, Congressman Paduano. Ipagpatuloy niyo po yan. Kuhanan niyo na kuhanan. Sige, pag hindi nagbayad sa gusto nyo at talagang lagyan nyo ng prangkisa yung mga yan. At gipitin nyo ng gipitin. Kuhanan nyo na maraming taxes yan. Pag hindi nagbayad, ipasara nyo ang Google, Facebook, at YouTube.
At lahat ng platform sa bansa, pasaran nyo, mga tambay. At nang makita nyo ang galit ng mga Pilipino, sige, subukan nyo mga Pilipino. Sige, gipitin nyo ng gipitin. Lalo sa social media. Sa tingin nyo, mapapatahimik nyo ang Pilipino? Mapapatahimik nyo lang ang Pilipino sa social media? Tanggalin nyo. I-abolish nyo ang mga kumpanyang ito. Yan, baka sakali manahimik kami. Tanggalin nyo na silang lahat. Huwag na kayong maglagay ng YouTube, Facebook, Google sa Pilipinas. Tanging Pilipinas lang, mga tambay, ang gumagawa nito. Ibang klase po ang politiko natin sa 19th Congress. Kung nagugustuhan nyo mga politikong ito, ibalik nyo po sila. Ibalik nyo itong mga politikong ito. Lalo pong itong dating NPA at dating Alex Bungkayo Brigades, ibalik nyo po yan, mga tambay. Ibalik nyo. Napakagaling po ng ginawa niya ng 3 taon sa bansa. Kapaki-pakinabang, mga tambay. Kapaki-pakinabang, makatao, makabansa ang ginawa po nila. Unbelievable. Ito po, mga tambay, ang ating PDP laban. Ayan po. Napapanahon po na sila po ang kailangan natin ipasok sa Senado para po matigil na po ang katarantaduhang ginagawa po dyan. Lalong-lalo po ang batas na kailangan na po para sa kanila. Ang drug test, kailangan po yan. At siyempre po, ang bitay para sa kanila, sa mga magnanakaw na politiko. Bitay, mga tambay. Pangunguna po ni number 10 po, si Atty. Jimmy Bondoc. Number 2, si Senador Bato de la Rosa. Number 28, Christian Bongo. Number 30, Atty. J.B. Hinlo. Number 34, Atty. Raul Lambino. At number 38, Atty. Rodante Marcoleta. At siyempre, number 53, Pastor Kay Buloy. At siyempre, number 56, Atty. Vic Rodriguez. At number 57, Philip Salvador, mga tambay. PDP laban. Kailangan po natin yan, mga tambay. Hindi po natin kailangan ang mga basura, mga tambay. Hindi natin kailangan basura. Idiretso po natin sa basurahan at idiretso po natin sa inidoro ang mga yan. Hindi po nakatulong yan ng 3 taon at hindi rin po sila nakatulong na 6 na taon sa ating bansa. Nakita nyo po, nabago ba ang buhay natin? Nabago ba? Tumaas lalo ang bilihin? Tumaas lalo ang bayarin natin? Walang nagawa, mga tambay. Maliban lang po sa pera natin na puro issue ng 3 taon. Maraming salamat po, mga tambay, sa nakagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Konting taste na lang po. Malapit na po ang dumating at dumapo ang Agila ng Mindanao sa Malacanang. At malapit na rin po natin hindi mapakikita ang taong ito na napakahilig po yata magpakulong ng walang kasalanan, si Mr. Contempt. Paalam, maraming salamat po. Ingatan nawa. Bye-bye.